Hi, Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa gustong mangyari ni Ellie Cutie. Isa to sa mga comment niya actually kanina sa live ko and bigyan natin ng pansin. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog Kalingap, Robrowell of Malalag, Rachel Morales Vlog at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal sa aming mga KRORD. And yes guys, I am wearing Wow Life Key Sleep and Chic Tin, 30 pesos only. Parang fresh lang, ganon. Anyways. Hi, okay. Sabi nga ni Ate Ellie Cutie dito, at least nagawa nyo task nyo as defender sa basher, talagang wala kayong magawa doon. Pero doon sa content creator or reactor, may magagawa siguro kayong action, opinion lang po ulit. So, ang gusto niyang mangyari is yung mga taong gumagawa ng misleading thumbnails or titles na gumagawa ng reaction video patungkol kay Langga Rachel is gusto niyang pagsabihan. Diba? Gusto niyang i-call out or gusto niyang sitahin namin. And pasensya na kayo sa naging action ng mga kasamahan ko or kaming mga KRORD na naging tahimik kami sa bagay na yan because unang-una, yun yung pinapakiusap ni Langga Rachel na wag nang i-reaction yung video na yon or wag nang kumbaga wag nang pag-uusapan sana yung ano na yon yung naturang live na yon because gusto lang niya na manatili doon. Ganun lang yon. And gusto lang din actually na matapos lang agad as a normal person. Ganun naman talaga, 'di ba? Na talagang napupuno ka din sa mga panghuhusga, panglalait ng mga bashers. At that time, talaga namang talagang naglabas siya ng sama ng loob at yung live na yun mismo ang pinapakiusapan o pinapakiusap niya na wag nang i-reaction or wag nang papakialaman pa. So kaming mga KRORD syempre as a respeto ng ating mga langga, hindi namin pinapakialaman yon. Hindi namin kumbaga, hindi kami nag-comment about it regarding sa kung anong sinabi ni Langga Rachel doon. Wala kaming kinuha na kung anong mga sinasabi niya doon because we want it to stay there, 'di ba? So as a respect kasi 'yun ang gusto ni Langga Rachel. Ngayon, pasensya na kay Ate Banat Bagsik dahil yung thumbnail niya and yung title niya is somehow misleading. Gustong-gusto ko yung the way niya pinagtatanggol si Langga Rachel doon, pero yung thumbnail niya, yung title niya kasi misleading kasi sinabi nga niya doon na hindi na magpapa-reaction si Langga Rachel. Like, tuldok talaga. Hindi man lang question mark. So, sa mga taong nagdidepende lang sa thumbnail or sa title, talagang mapapataas ng kilay na, why? Bakit? Ganon. Pero, ang totoo naman dyan, yung mismong video lang na yon ang ibig sabihin ni Langga Rachel na wag nang reactionan. Yung mismong live lang na yon, wala nang iba pa. Pwede siyang reactionan sa kahit ano pang mga video na nandyan whatsoever. Basta yung live na yon isa na wag nang papakialaman, wag nang reactionan. Yun lang yung pinapakiusap niya na wag reactionan. Hindi talaga like wag siyang magpa-reaction like as in na hindi na talaga, di ba? So misleading yung kay Ate Banat Bagsik yung thumbnail niya and yung title. Kasi we can consider it maybe if question mark somehow, pero hindi tuldok talaga na misinterpret ng mga tao na hindi nanood sa live na yun ni Langga Rachel. Okay? So, sa pagpapaliwanag naman niya sa mga bagay-bagay, I can say na it's fair enough, okay lang, di ba? Anyways, kaya Sangkay Loans naman, syempre, itong papakiusap lang din naman to, di ba? Sisigundahan ko lang din yung papakiusap ni Langga Rachel na kahit paano is ayusin yung thumbnail kasi pangit Although, kung sinabi man ni Langga Rachel, let's give a benefit of the doubt, di ba? Pangit pa din kasi yung comment section na mga pangbabash ni Langga Rachel is pinag-heart ni Sangkay Lods. Pinag-heart niya yung mga comment na hindi maganda, na negative tungkol kay Langga Rachel doon. So, I can feel the pain. Naintindihan ko din si Langga Rachel na pinapakiusap niya kay Sangkay Loans. Actually, hindi siya nag-drop name, but then klaro naman kung sino yung gumawa ng mga
thumbnail na medyo oops, 'di ba? So sana itong mga thumbnails na to ay mabago. Well, naging klaro naman din yan sa ibang mga tao kasi nagpaliwanag na nga rin ako actually dyan, and nagpaliwanag na rin silang Rachel, kinlaro na rin niya kagabi, and actually nag-uusap-usap nga kami niyan. Ang napagkakasunduan namin is wag nang papakialaman kasi yung bagay na yon, Ate Ellie, no? Kasi baka imbis na matapos na yung issue tungkol dyan, baka magkakaroon pa ng bagong pag-uusapan pa na walang ibang maiipit kundi silang Rachel. So, iniisip lang din namin yung kung anong magiging epekto kapag magre-rebat kami ng magre-rebat sa mga nonsense issues na katulad doon na dapat hindi naman talaga, kumbaga gusto nga ni Dodong na mag-move on na lang sana. But then, kinaklaro lang din nila, no? May pakiusap lang sila ng very very light na sana ay pagbigyan din naman, 'di ba? Ang kaming mga KRORD is malaki yung respeto namin kay Langga Rachel and kay Dodong. Yung suporta namin, kung sinabi nilang bawal yan, bawal din yan. Hindi namin yan pinapakialaman. Kaya pasensya na sa iba kung sa tingin nila is tahimik kami, pinababayaan namin yung mga langga natin, or hindi lang kami feeling safe ba? Ganon yung iniisip nyo, or kini-question nyo yung kalidad ng mga KRORD, bakit na nahimik sa ganitong bagay. It's only because yun ang pinapakausap ni Langga Rachel na wag nang papakialaman yung live na yun, na wag nang i-reaction yung live na yon, at wag nang pag-uusapan yung live na yon. Kaya doon lang kami bumase, hindi like takot kami or mga ganito ganyan. Kasi as a reactor ay yung mga issues na yan, basic na lang yan sa amin. Pero syempre mahalaga sa amin kung anong mararamdaman ni Rachel once na mag-retaliate kami, once na lalabag kami sa gugustuhan niya, na yung pakiusap niya na once na wag pakialaman yung video na yun or i-react, tapos pag-uusapan pa namin, di ba? So this is it. Kay Banat Bagsik and kay Lon Sangkay, yun yung mga thumbnail na sa tingin ko naman is hindi nagugustuhan ni Langga Rachel and the rest na ibang mga reactors. Although napag-uusapan nila yung live na yun is, I think maganda naman yung thumbnail at maayos din naman yung, kumbaga, nakukuha nila or naintindihan nila si Langga Rachel kung bakit umabot siya sa puntong ganon, di ba? Naglabas siya ng sama ng loob sa mga bashers. So sana baguhin na lang. Babaguhin na lang yung thumbnail na hindi kaaya-aya at hindi maganda. At diba, as a reactor ng Kalingap, as much as possible is yung thumbnail naman natin is yung yung tama lang, diba? Yung hindi nakakasira sa nire-reactionan mo. Pero kasi, to be fair din, siguro parang very very light nang nasabi din ni Langga Rachel na tulad ng mga bashers, parang ganun kasi, di ba? Makikita nyo yan. Pero kung titingnan nyo, para sa akin fair enough, kasi patungkol naman sa bashers yung sinasabi niya, hindi naman niya engineeral yung ginagawa. Pero pagdating kasi sa bashers, the more na magpaliwanag ka is the more na marami kang the more na pakiramdam nila is mali ka. So, ayun na lang. Sana, 'di ba? Sana sa mga reactors natin diyan is yung mga thumbnail is kaklaruhin din natin, yung mga title is kaklaruhin din natin. Ayun. So, yun yung isa sa mga pakiusap ni Ate Ellie Cutie and or ni Kuya Michael na yes, kailangan namin i-call out, kailangan namin ganito, ganyan. Pero in a good way naman na ginagawa ko ngayon, hindi kami nagsisiga or so on and so forth. And yun. Focus na lang tayo sa mga positive na ginagawa ng Rochelle sa araw-araw kaysa naman sa mga issues na yun about sa bagay na yun, diba? What's done is done, and I guess for me, may mga some battles are not worth fighting. Ay, English! Ako lagi ko kasing yung sinasabi natin, embrace positivity, avoid negativity. Okay,